Chapter 10. Huminto ako sa pagpindot ng doorbell nang binukan na ni Migs ang malaking gate. Nagulat ito nang nakita ko pero kaagad napalitan ang mukha nito ng galit. Humakbang ako ng ₱1 pero pigilan niya ako. Sumanghap ako, "Si Sam?" tanong ko kaagad. Tumaas ang kilay nito at sarkastikong akong tiningnan. "Wala akong oras para sa Migs, wala dito si Samantha." Matigas na sabi nito. Umiling ako at hindi naniwala. Alam kong tinatago nila si Sam sa loob. Wala akong pakialam kung galit sa akin si Sam, gusto ko lang itong makausap. I just want to talk to her. Umatras ako ng 1 beses at tumangala. "Sam," sigaw ko. Kaagad natarante si Migs at tumingin sa paligid. I smirk, "Ilabas niyo na kasi para hindi ako mag-eskandalo dito." Tiningnan ako ng masama ni Migs pero sabay din naming nilingan na kakalabas lang na si Zoe. Lumapit ako dito. "Si Samantha. Where is she? I just want to talk to her." Sabi ko at nagsusumamo. Gusto ko lang siyang makita at makausap. Wala pa akong panahon isipin kung gaano kasakit ang ginawa ko dito, ang priority ko ngayon ay ang makita ito makausap. "Bakit? Anong kailangan mo sa kanya?" Malamig na sabi nito. Nagkatinginan kaming pareho. Ramdam ko ang galit ni Zoe habang nakatingin sa akin pero as of now I don't care, si Samantha muna. "Where is she?" malamig kong sabi. Medyo lasing dahil sa nainom kong alak kanina pero alam ko pa ang ginagawa ko. Lumapit ako dito dahil para umatras naman ito ng beses. "Wala dito si Samantha," ngumisi ako sa sinabi nito. Alam kong tinatago nila Sam. Alam kong meron akong kasalanan at alam ko kung gaano kalakian pero gusto ko lang itong makausap at makita. "Don't fool me, alam kong nasa loob lang si Sam. Tinatago mo lang." Galit kong sabi. Palihim kong kinuyam ang kamao, "Sino ba nagsabing nagluluko ako dito?" Senggal ni Zoe sa akin. Pumikit ako ng mariin at hinilat ang sintedo. "Then let me in," harnon ko. Ngumisi si Zoe at tumabi ito hudyat na papasok ako. Madali lang pala kausap eh. Pinigilan nito si Migs sa pagsalita. Kaagad akong pumasok at dumiretso sa dobleng pintuan ng bahay nila. Walang pag-alinlangan ko itong binuksan at una kong nakita ang mga katulong. Hindi ko ito pinansin at una kong pinuntahan ang pangalawang palapag. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Naninikip ito na hindi ko alam kung bakit. Kinakabahan ako at yun ang naramdaman ko ngayon. Tiningnan ko lahat ng kwarto at sa mga closet nito pero wala akong nakita ni isang anino ni Sam at ng anak ko. Bumaba ako ng hagdan. Baka nagtatago lang eh. Pumunta ako sa kusina, sa guest room, sa pool, sa banyo, sa kwarto, sa study room, sa kwarto ng mga kasambahay pero walang Sam at Austin akong nakita, kahit si Manang na lang sana. Nanghihina akong bumalik sa sala kung naroon na si Migs, Ina at Zoe na nakatingin sa akin na walang emosyon. Naninikip ang dibdib habang nakatingin dito, "Meron ka bang nakita?" Sarkastikong sabi ni Zoe. Hinihingal ako, "Where are they?" Mahina ang boses ko nang tinanong ko on. Nawalan ako ng lakas. Umalis. Umalis sa Pilipinas, umalis dito so now please get out, kung gusto mo silang hanapin then go, alamin mo kung saan pumunta. Nanatili akong nakatayo sa harapan nila kahit na pinapaalis na nila ako. Nanatili akong nakatingin sa kanila. Nanghihina ako pero hindi ko na pinahalata. Where are they? Iniwan na ba nila ako? Hindi pwede, hindi pa ako nakahingi ng tawad eh. Alam ko kung ano ang magiging kahihitnan sa nagawa ko pero subukan ko, I'll try hanggang mapatawad ako ni Sam at ng anak ko. Kung mahal niya pa ako, kukunin ko ulit ito at kung hindi na niya ako mahal, gagawin ko ang lahat upang mahalin ako pabalik nito. Kahit na itaboy niya ako, ipipilit ko ang sarili ko. Sabihin mo kung nasaan sila. Malamig kong sabi. Nanghihina ako pero hindi ko pinakita sa kanila. Kalmado lang pero sa loob-loob ko ang bigat-bigat. Hindi ko naabutan ang mag-ina ko. Hindi man lang ako nakapaghingi ng tawad. Bakit namin sasabihin Sao? Serve you right. Alam mo ba na isang agaw buhay ang pagbalik ni Sam dito sa Pilipinas? Alam mo ba kung gaano kahirap para kay Sam na bumalik dito, sa lugar kung saan nagsilbing impyerno ang buhay niya at isa ka doon? Yumuko ako dahil wala akong masabi. I didn't know na ganun ang mangyar sa kanya. Ang hirap-hirap para kay Samantha na bumalik dito sa Pilipinas dahil sa nangyar.
She's traumatized if you aware that. Kung hindi lang para sa anak niya, kung hindi para lang kay Austin hindi babalik dito kahit niya gusto niyang maghiganti. She want a revenge. Gusto niyang saktan ka. Gusto niyang maramdaman niyo kung gaano kasakit ang nangyari sa kanya. Nag-uunahang umagos ang luha ni Zoe habang galit na nakatingin sa akin. I'm sorry. Hindi ko minsan tinag-on dahil nagbabara ang lalamunan ko. Nangingilid ang luha ko habang nakikinig dito. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko, pero hindi niya nagawa. Hindi niya nagawang saktan ka kasi hindi niya kaya dahil mahal niya ka, hindi niya magawang manakit ng tao dahil mabait si Samantha. Hindi niya nagawang ibalik sa inyo ang sakit na dinanas niya dahil doble-doble ang sakit na maramdaman niya pag ginawa niyaan. Dagdag ni Zoe, yumuko at kinuyam ang kamao, where is she? Nanghihinang tanong ko. Humagulgol si Zoe habang hindi makapaniwalang tiningnan ako. Sumanghap ito at humakbang ng isang beses. Ako na magmamakaawa saw. Tigilan muna si Samantha. Tigilan muna ang alaga ko. Awang-awa na ako Mr. Valerian, durog na masyado ang babaeng on. Hindi niya deserve ang sakit na dinanas niya. Hindi niya deserve ang lahat ng sakit. Tuldok-tuldok. So please tumigil ka na. Hayaan mong maging masaya si Samantha kasama ang anak nito, wag mo nang guluhin. Samantha deserves someone better and it's not you. Galit na sabi ni Zoe bago kami tinalikuran. I can't let go of her. I like this place mommy, napatingin ako sa anak ko nang nagsalita ito. Tumangala kaming pareho pero kaagad kong dinungaw ito nang nagsalita ito. Nakakot kami ng makapal pareho. I smiled at him. Kasalukuyan kaming nasa Eiffel Tower dito sa Paris. Hinalikan ko ang noo dito habang nakangiti. 3 linggo na ang nakalipas nang umalis ako sa Pilipinas kasama ang anak ko at si Manang. Pinalitan na ako ni tita ng magiging modelo sa trabaho sa Valerian. Sariwang-sariwa parent sa akin ang nangyar. Hinding-hindi mawawala sa isip ko at puso ko. Kahit saan ako pupunta hindi parent nagbabago, naalala ko parent ang lahat. Still fresh, parang kahapon lang nangyar. Huminga ako ng malalim bago ko tiningnan ang anak kong panay ang ngiti habang nakatingala sa Eiffel Tower. Dito na tao titira. I whispered at him. Bumaling ito sa akin at tumango. Tumangala din ako upang tingnan ang Eiffel Tower. Nangingilid ang luha ko habang nakatingin dito at hindi ko mapigil ang hindi isipin ang magulang ko. Siguro nangungulila ako sa kanila, sa pagmamahal ulit ng isang ina at ama, sa pag-aalalaga ng magulang. Ngumiti ako ng malungkot. It's okay. Masasanay din ako. Balang araw masasanay din ako. Andyan naman si Tita Zoe, Migs, Ina, Manang at higit sa lahat ang anak ko. Sila ang pamilya ko. Pinunasan ko ang luhang tumulo sa mata ko bago ako ngumiti at sinabayan ang anak ko. Hindi na rin masyado kaming nag-uusap ni tita at kung mag-uusap man kami, kinukumusta lang kami at hindi na pinag-usapan kung anong nangyari sa Pilipinas, at wala na din akong balak alamin kung anong nangyari doon. Gusto ko lang maging masaya kasama ang anak ko. Kahit mahirap maging masaya, kahit mahirap ngumiti, kahit mahirap tumawa, kakayanin ko para lang sa anak ko. Pinasyal ko ang anak ko dito sa Paris kung saan napuntahan ko na. Kung saan minahal ko na mga lugar dito sa Paris. Pina-private ko din ang profile namin para hindi kami mahanap ng kung sino dito sa Paris. Sa lawak ng Paris imposibleng mahanap kami, hello. Bungad ko kaagad kay tita ng isang araw tumawag ito. Nasa hotel kami ngaon kung saan ako nakatira noon. Lumayo ako ng bagya kay Manang at sa anak kong kumakain. How are you? Nag-aalalang tanong nito. Napangiti ako sa tanong ni tita. Hindi ako makasagot dahil hindi ko alam kung maayos ba ako o hindi. Lumingon ako sa anak ko sa ngumiti ng matamis. I am okay tita, more than okay. Dahil kasama ko ang anak ko. Austin, he's my home, my family, my pahinga and my everything. Dumaan ulit ang isang araw. Sinubukan kong maging masaya. Sinubukan kong ngumiti at tumawa pero thank God nagawa ko kasama ang anak ko kahit napakiramdam ko merong kulang sa akin, kahit napakiramdam ko meron pa akong hinahanap. Sa totoo lang, ang hirap maging masaya. It's hard to be happy. It's hard to smile, it's hard to laugh pero sinubukan kong gawin.
Pinilit ko sa sarili ko dahil kahit anong gawin ko alam ko dadalhin ko ang sakit at masamang nakaraan ko. Alam ko parte na ng buhay ko ang mapait kong nakaraan sa Pilipinas. Dahil alam ko sa sarili ko habang buhay itong nakatatak sa akin. Good afternoon Miss Samantha, ito naong nakuha ko sa investigasyon about Lucio's background. Bumalik ako sa ulirat ng nasa harapan ko na ang private investigator na kinuha ni tita para sa akin. Nilapag niya ang file sa harap ko, ngumiti ako dito at dahan-dahan kinuha ang brown envelope. Binuksan ko ito at tiningnan. Una kong nakita ang picture nung Lucio na naka-poker face, mukha palang hindi na mapagkatiwalaan. Ngumiwi ng tumindig ang balahibo habang nakatingin sa mukha nito. Nahirapan akong hanapin yan, nahirapan akong imbestigan ang lalaking yan, masyadong private ang mga profiles niya, nakalock lahat pero ginawan ko na ng paraan para mahanap ko at yan ang nakuha ko. Mahabang sabi ng private investigator ko. Nasa isang restaurant Carney dito sa Paris. Naka-VIP room kami tulad ng ginagawa namin ni tita dahil nakapag nasa labas ako ay merong makakakilala sa akin. Bago ako umalis sa Pilipinas, sinabi ko lahat kay tita at Detective ang Castro ang boses na narinig ko. Nagpa-imbestiga din ako ng sarili ko lang. Humingi ako kay tita ng isang private investigator na magaling pero hindi alam nito na kikilos ako mag-isa. Bumaba ang mata ko sa pangalan ni Lucio na nasa baba ng picture niya lang Lucio Antonio Sandoval. His ex-con, basag muli ng isang private investigator ko sa katahimikan na namamagitan sa amin. Hindi ko matanggal ang paningin ko sa papel kahit na nagsisilita ang nasa harap ko. Bumaba ulit ang mata ko at nagtagal ito sa dalawang pangalan na nakalagay sa wife and daughter. Nanlaki ang mata ko at ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko habang nakatingin dito. Danica Sapphine Sandoval and Sofia Claire Sandoval, T. Pamilya. Nanginginig ang boses ko habang nagtatanong sa kaharap ko habang nakaturo ako sa papel. Uminom ng kape ng private invest ko at tumanggo-tango. Nanghina ako. Definitely yes. Seryosong sabi nito na mas lalong nagpabilis ng tibok ng puso ko. Napasandal ako sa backrest nang wala sa oras dahil sa panghihina. Napamaang ako dahil hindi ako makapagsalita. Nagbara ang lalamunan ko. Napatingin ulit ako sa PI ko nang merong itong kinuha sa ilalim ng envelope na isang picture. Nilahad niya ito sa akin at tumambad sa akin ang family picture ni Danica, Lucio at Sofia. Kaagad pumasok sa isip ko ang magulang ko. Ang mommy ko at ang daddy ko. Sofia is not my sister. Hinabol ko ang hininga ko. Kumalabog ang dibdib ko dahil sa kaba. Shocked. Gulat ako. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Halos hindi ko matanggal ang paningin ko sa family picture nila. All this time niluluko nila si mommy. Niluluko nila ang magulang ko. Nanghina ako, I don't what to do. I don't know how to react. Naguguluhan ako. Nanginginig ang katawan ko. Ibig sabihin may kinalaman si Danica at Sofia sa paghahasa sa akin. Ibig sabihin meron din silang kinalaman kung bakit ako nakidnap. Anong plano nila? Anong kailangan nila? Bakit nila ito ginagawa? Damn it. Para akong mababaliw kakaisip. Natulala ako ng ilang saglit at hindi pinansin ang P. Ay kung nagsisalita tungkol sa background ni Lucio. Lucio is Danica's husband and Lucio is Sophia's father. Si Lucio ang kumidnap sa akin. Niluluko nila ang magulang ko. Matagal na nilang niluko ang magulang ko, miss. Are you with me? Bumalik lang ako sa ulirat nang narinig ko ang boses ng P. Isa ko. Napatingin ako dito at tumambad sa akin ang nanatsa niyang mga titig. Yeah. I'm sorry I have to go. Just send me bank account. I send you the money. Thank you so much for the information. Kaagad akong tumayo kahit nanghihina. Ang gulo-gulo ng isip ko ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iniwan ko doon ang PI ko saka ko binalik ang sunglasses ko at sombrero. Kinakabahan ako. Naguguluhan ako at hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Pagkatapos ng nalaman ko, hindi ko maiwasang hindi mag-aalala sa Pilipinas. Hindi ko mapigil ang hindi mag-aalala sa magulang ko. Pumikit ako ng mariin saka ako pumasok sa kotse ko nang makalabas ako sa restaurant. Inutusan ko kaagad ang driver na umalis. Tumingin ako sa bintana. Si Danica, Sofia ay merong kinalaman sa nangyari sa akin.
Bakit nila ito ginagawa? Ang ama at asawa ni Sofia ang kumidnap sa akin. Pinagtagpi-tagpi ko ang inisip ko. Plinano din ni Sofia ang tungkol sa hotel na katabi ko si Thomas para magalit sa akin ang magulang ko lalong-lalo na si Kill at mapalayas ako. Nung lumabas ako at pinagsarhan ako ng gate, planado din ang pagkidnap sa akin. Bakit? Bakit nila ginawaan? Nag-uunahang umagos ang luha ko. Muntik na akong mamatay dahil sa ginawa nila. Muntik na akong mawala sa mundong ito. Muntik na. Bakit nila ito ginagawa? Pumikit ako ng mariin. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Ang gulo-gulo. Kung pwede lang ay pakulong kaagad ang Lucio noon kasama ang pamilya nito pero wala akong sapat na ebidensya. Hindi sapat ang boses na ebidensya ko. Sinong maniniwala sa akin kung sasabihin kong si Lucio tapos wala akong ebidensya? Pero sigurado akong si Lucio at hindi ko alam kung sino ang kasama niya. Pumikit ako ng mariin dahil kahit anong kumbanse ko sa sarili ko, hindi ko maiwasan hindi mag-alala. Lumabas kaagad ako sa kotse nang narating namin ang hotel. Nagmadali akong pumasok sa loob. Hinihingal ako dahil sa kaba. Naguguluhan ako sa anong dapat kong gawin. Ang gulo-gulo. Shit, desisayon kong bumalik sa Pilipinas pero wala na akong oras para magpaliwanag. Saka nakapagnasabi ko na sa magulang ko. Babalik din ako sa Pilipinas dahil bukod sa panluluko nila sa magulang ko, gusto ko ring bigyan ng hustisya ang sarili ko. Gusto ko ring managot sila sa ginawa nila sa akin. Huminga ako ng malalim at tiningnan ang anak kong mahimbing ang tulog, hindi ako natulog sa buong biyahe. Hinintay ko talaga na marating namin ang Pilipinas. Nakamasid lang ako sa anak ko habang nag-iisip ng malalim. Lumilipad ang utak ko sa ibang bagay. Malalim ang iniisip ko. Bahala na. 5 PM dumating kami sa Pilipinas. Hindi ko na kailangan gisingin si Manang at ang anak ko dahil gising na sila nung lumapag kami. Lumabas kaagad ako sa private plane, halos gusto ko nang iwanan sina Manang para mapuntahan ang magulang ko. Sinalubong kaagad kami ni Tita kasabay noon ang malakas na hangin. Niyakap ako ni Tita, kasama nito si Migs. Nagtatanong ang mga mata nila pero wala ako sa oras para magpaliwanag ngayon. Ano, nag-usap na ba kayo ni Kill? Nahanap ka ba niya? Sunod-sunod na tanong ni Tita na bahagya pang sumulyap kay Migs na nasa harapan na ng anak ko at inaasar. Nakatingin sa isang puting papel. Nanginginig ang katawan ng aking ina habang si Dad naman ay nasa tabi ni Mommy. Napatingin sa kanila ang empleyadong na hanggang ngayon ay andito pa. Napahinto din ako at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa ngayon hindi pa nila ako nakikita dahil nakatalikod ang magulang ko sa akin habang si Sofia naman ay hinarangan ng magulang ko. What? This is not true, Mom, rinig kong sabi ni Sofia na halatang noindang sa nalaman ng magulang ko. Nanatili akong nakatayo, para lang din akong isang empleyado na nagmamasid at nakikinig sa kanila. Tumingin sa paligid si Sofia na parang nahihiya dahil ang daming nakatingin. Don't call me Mom, or not my daughter, ramdam ko ang galit sa sinabi ni Mommy. Lumunok ako at nanatiling nakatingin sa kanila. Tahimik lang si Dad pero ramdam ko ang galit nito. You are impostor, you are not Perez, hindi ka namin kadugo, bakit mo ito ginagawa? Sino ang kasama mo para lukuhin kami? Nagulat ko nang sinampal ni Mom si Sofia, at pagkatapos nun hinawakan ni Mommy ang braso ni Sofia at dinala sa gitna. Everyone ang babaeng ito ay hindi ko anak, she's impostor, she's not Perez. Napamaang ako nang biglang sinigaw ni Mommy sa buong building. Napasinghap ang lahat at napuno ng bulungan ang buong building. Sunod-sunod umagos ang luha ni Sofia habang pinilit na tanggalin ang braso mula sa hawak ni Mommy. Hinarap muli ni Mommy ang Sofia na naluluha at hindi na makapagsalita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nanatili akong nakatingin sa kanila at hindi makagalaw. Or disgusting Sofia, nakakahiya, pinagsisihan ko lahat ng ginawa ko sao, hindi kita anak and you will never be. Kung hindi ko pa nabuksan ang DNA test noon patuloy mo kaming lulakoon. Isang sampal ulit ang natanggap ni Sofia mula sa aking ina. Dinaluhan kaagad ito ni Daddy, tinaboy ko ang sarili kong anak para sao, sinaktan ko ang sarili kong anak para sao, lumuluhang ani ni Mommy. Nilayo kaagad ni Daddy si Mommy kay Sofia nang sinubukan ulit sampilan si Sofia. Ipapakulong kita dahil sa panluluko mo,
muling sigaw ni Mommy at muling sugurin sana si Sofia, ang lumuluha at hindi makapagsalita. Now Sofia, tell us. Sino ang kasabwat mo? Alam kong hindi mo ito magagawa ng ikaw lang mag-isa. Kalmado pero nanggigil na sabi ni Dad habang yakap-yakap pa rin ang ina kong umiiyak. Hindi sumagot si Sofia at umiyak lang. Guard, damputi ng babaeng ta. Sigaw ni Dad habang galit na nakaturo kay Sofia na nagulat at umiiyak. Huwag niyong damputin ang anak ko. Sabay-sabay naming nilingan ang sa likod namin kung saan nagsalita at tumambad sa akin si Danica na pinuntahan kaagad si Sofia na umiiyak at ramdam ko ang takot nito. Nanatili ang mata ko sa tatlong lalaking nakasunod kay Danica. Nakaramdam kaagad ako ng takot nang makita ko sila. Umatras ako ng isang beses at tumindig ang balahibo ko. Hinabol ko ang hininga ko. Hindi ko matanggal ang paningin ko sa kanila. Di Danica, what is the meaning of this? Rinig kong gulat na tanong ng aking ina na tumigil na kakaiyak at napatingin kay Danica na walang emosyon habang nasa likod nito si Sofia na tumigil na din sa kakaiyak. Ang kapal ng mukha mo para saktan ang anak ko. Galit na sambit ni Danica at hindi pinansin ang sinabi ng aking ina. Gulat ang magulang ko mula sa narinig nila kay Danica, hindi sila makapagsalita dahil sa gulat habang ako naman ay nanatiling nakatingin sa tatlong lalaki na nakangisi habang pinamasdan ang buong building. Anak. Anak mo si Sofia? Gulat na tanong ni Mommy at umatras pa ng isang beses. Napahawak si Daddy kay Mommy at pati ito nagulat sa nalaman. Nagulat din ako sa nalaman ko at hindi ko alam kung bakit ginagawa nila ito. Para sa pera. Ang babaw naman ng dahilan para kailangan manloko at magpakidnap. She is ngumisi si Danica habang nakatingin sa magulang ko. Lumapit si Lucio sa kanila at kaagad kong nakita ang baril na nasa bewang nila. Naalerto kaagad ang guard at mga tauhan ni Daddy habang ang mga empleyado naman ay nag-uunahang umalis dahilan para maiwan ako at mapunta sa akin ang paningin nilang lahat. Gulat ang magulang ko habang nakatingin sa akin, ganun din sina Danica. Kaagad kong nilaipat ang paningin ko kay Sofia na galitina na patingin sa akin at tinuro-turo ako. Kumabilog ang dibdib ko. Natatakot ako. Umatras ako ng isang beses. Ha? Why are you doing this? Bakit mo ito ginagawa, Danica? I trust you. Si Mommy nang nakabawi sa gulat. Lumapit sana doon si Mommy pero kaagad itong tinutukan ng baril ni Lucio. Natarante kaagad ako nang makita ang gulat sa mukha ng Mommy ko. Lalapit na sana ako pero sa akin naman tinutok ni Lucio ang baril. One more step and we're dead. Tuminding ang aking balahibo nang marinig ko ulit ang boses nito. Umatras ako ng isang beses at napatingin sa Mommy kong nahirapang huminga. Paalisan mo kami dito, Alex, at kung hindi magkalagulo talaga dito sa buong building. Seryosong sabi ni Danica habang pinagmasdan ang magulang kong galit na nakatingin sa kanila. Tumaas ang kilay ni Danica habang nakatingin sa Mommy kong nahihirapang huminga. Let's go. Bumaling si Danica sa asawa bago tumanggo hudyat na paalis na sila. See you soon. Bilang nito sa amin habang nakangisip. Nauna itong lumabas habang nasa likod ang tatlong lalaki na merong hawak na baril habang nakatingin sa akin. Ang kinas mo parent pala, komento ng isang kasama ni Lucio. Bumalik kaagad sa akin ang nangyari noon. Hinabol ko ang hininga ko habang nakatingin dito. Pakiramdam ko nasa katawan ko ang mga magaspang nilang kamay. Let's take her to the hospital. Bumaling ako kina Dad nang narinig ko ang sigaw nito sa isang tauhan. Tumambad kaagad sa akin ang wala nang malay na ina ko. Binaling ko naman ang tingin sa labas nang marinig ko kaagad ang pag-andar ng isang van kung saan ito ang van na kumuha sa akin sa bahay. Kaagad akong lumabas at lumapit sa isang taxi driver. Manong, favor lang po, sundan niyo po ang van, please, magbabayad po ako. Nagulat si Manong sa sinabi ko. Noindang ata sa sinabi ko. Pero kasi wala na akong ibang maisip kundi ito lang. Baka makawala pa sila at hindi namin mahanap kung saan sila pupunta. Naku ma'am, delikado po ang pinapagawa niyo sa akin, baka madamay po ako. Pilit ng ngiti ni Manong driver nung sinakyan ko kanina. Ngumuso ako, please Manong, susundan mo lang sila. Hindi naman nila na sinusundan mo sila dahil nakataksi ka, hindi nila iisipin na sinusundan mo sila. Sige na po Manong, magbabayad po ako kahit magkano. Pagsusumamo ko dahil wala akong ibang maisip kung paano ko malaman kung saan sila pupunta. Sige na nga po, napangiti ako sa sagot ni Manong.
Kinuha ko kaagad ang phone ko at binigay ko sa kanya ang number ko. Pag nalaman na po ninyo kung saan sila pupunta, pakitawagan po ako at kung maaari umalis po kayo kaagad para hindi kayo mapahamak. Tumango ang driver sa sinabi ko bago ako tumabi upang padaanin ito. Nakahinga ako ng maluwag doon dahil at least hindi na ako mahirapan para hanapin sila. Kailangan nilang managot sa ginawa nila sa amin lalong-lalo na sa akin. Bumalik ang paningin ko sa loob ng building at kaagad kong nakita ang pagkarga ni Dad sa walang malay na si Mommy. Kaagad akong lumapit dito. Hindi ko na pinansin si Dad na gulat na napatingin sa akin. Sam, narinig kong banggit ni Dad sa pangalan ko. Nilingan ko ito at tiningnan lang. Nakita ko ulit ang sakit at pagsisisi sa mga mata nito. Umiwas ako ng tingin at binalik sa Mommy ko. We need to take her to the hospital. Seryosong sabi ko. Tumango kaagad ang aking ama at pumasok sa SUV. Sinabihan ko na din ang mga tauhan nito na hindi nasundan sina Danica para hindi masira ang plano namin ni Manong sumunod kaagad akong pumasok sa SUV. Katabi ko ang aking ina habang wala itong malay. Hinawakan ko ang kamay nito at hindi pinansin si Dad na nakatingin sa akin. Ang himbing ng tulog nito. Kaagad kaming umalis sa building ng Perez papuntang hospital. Ngayong alam na nila ang totoo, maayos na ako. Kontento na ako na magiging safe sila pero hindi pa rin ako sigurado dahil nakatakas sila Danica, bahala na, meron naman akong tiwala kay Manong. Tumingin ako sa unahan ng ilang sandali at natanong ko na ang hospital. Napatingin naman ako sa aking ama nang biglang tumunog ang phone nito. Sinagot niya kaagad ito. Umiwas ako ng tingin at tumingin na lang sa unahan nang malapit na namin marating ang hospital. Lumabas kaagad ako nang huminto ang SUV sa harapan ng building. Tinapos ni Dad ang tawag bago ulit nito kinarga si Mom na pang-bride. Sinalubong kaagad kami ng 4 na nurse. Huminga ako ng malalim at sumunod sa kanila. Bago ako pumasok, tinawagan ko muna si tita na nasa hospital ako at hindi pa ako makakauwi. Tinawagan ko na din si Detective Castro na meron akong lead sa mga lalaking gumahasa sa akin. Binaba ko kaagad ang phone ko bago ako pumasok sa hospital. Pumasok kaagad ako sa elevator at pinindot ang tamang palapag kung saan naka-confine si Mommy. Nanghihina ako at ramdam ko sa sarili ko huminga ako ng malalim. Magulang ko parent sila parent ang lumuwal sa akin dito sa mundo at kahit dalaw na lang sana magagawa ko kahit na gaano kalaki ang kasalanan nila. Kinalma ko ang sarili ko bago ako lumabas nang tumunog ang elevator hudyat na nasa tamang palapag na ako. Lamingalinga ako sa paligid at sa kanan ko nakita ang ama kong nakaupo habang nakayuko. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Nasasaktan ako habang nakatingin dito. Dahan-dahan akong naglakad palapit dito. Masiguro ko lang na maayos ang mommy ko, aalis kaagad ako, masiguro ko lang na maayos sila, aalis ako. Lumapit ako sa pintuan kung saan pinasok ang aking ina at sumilip sa salamin na bintana. Kasalukuyang sinusuri ng nurse ang mommy ko. Napatingin ako sa mukha nito at ramdam ko ang pagod nito. Umiwas ako ng tingin at napatingin sa harap kong saan nakaupo ang aking ama na ngayon pagod na nakatingin na sa akin. Okay lang po ba kaw? Hindi ko maiwasang hindi magtanong sa kanya kahit anong pigil ko sa sarili ko. Napatingin sa akin si Dad na nangingilid ang luha, no need to worry Mr. Perez, or wife is okay. Nawalan lang ito ng malay dahil sa stress at pagod pero still delikado pa rin ito sa kalusugan ni Mrs. Perez, kailangan niyang iwasan ang pagiging stress at dapat magpahinga palage. Tuldok panipik, mahabang paliwanag ng doctor. Nakahinga ko ng maluwag doon sa sinabi ng doktor. Buti naman at safe ang aking ina. Bumantong hininga ko ng malakas bago ako nagpasalamat sa doktor bago ito umalis sa harapan namin. Umupo ulit si Dad at yumuko pero hawak-hawak pa rin ang kamay ko. Nasasaktan ako para dito. Huminga ako ng malalim at hinayaan ang aking ama sa ginagawa nito ngayon. Napangiti ako ng malungkot habang nakatingin sa aking ama at wala akong ibang maisip kundi ang salitang sayang. Napaangat ang parehong ulo namin ni Dad nang marinig ko ang pangalan ko. Tumambad sa akin si Tita Zoe na tumatakbo palapit sa akin. Kaagad akong tumayo at sinalubong ito ng yakap.
Napatingin nornan ako sa unahan nang makita kong kaka-rating lang din ng magulang ni Kill na nag-alala rin para sa magulang ko kasunod nito ang kaibigan ni Kill kasama na doon si Chiron. What happened? Rinig kong tanong ni Tito, ang ama ni sa daddy ko. Kumalas ako sa yakap ni tita at napatingin sa ina ni Kill na sinulubong sina Chiron. Where's Kill? Where's my son? Sunod-sunod na tanong ni tita, nagkatinginan ng tatlo bago sila napatingin sa akin. Ano? Kumunot ang noo ko. Nasa Paris tita. Si Dylan ang sumagot bago niya binalik ang paningin sa akin, nasa Pilipinas ka. Gulat na tanong nito. Wala sa sariling tumango ako, anong gagawin ni Kill sa Paris? Gulantang na tanong ni tita, hinabol si Samantha, so pag uwi mo dito sa Pilipinas, yun naman ang pagdating ni Kill sa Paris, nagkasali si Kao. What? Anong kailangan ni Kill sa akin at bakit kailangang sundan ako sa Paris? Kumalabog ang dibdib ko, wait, I call him, andito lang pala ang hinahanap niya, man. Tuldok panipik, kumunot ang noo ko sa sinabi ni Dylan. Nag-excuse ito sa amin habang tinatawagan ngayon si Kill. Umiwas ako ng tingin at napatingin sa ama kong misensi nang kausap ang ama ni Kill. Anong ginagawa ni Kill sa Paris? Anong sinasabi nilang hinahanap ako? Anong kailangan sa akin ni Kill? Napasinghap ako nang muntik ko nang makalimutan ang anak ko. Bumaling ako kay tita na merong katawagan sa phone. Binaba niya ito at bumaling sa akin na nagtatanong. Ang anak ko, tanong ko kaagad. Lumapit sa akin si tita at niyakap ako. Pupunta na sila dito, gusto ko sanang manatili sila sa bahay pero umiiyak si Austin at gusto kang makita lalo na't alam nitong na hospital ang mami mo. Medyo nagulat ako sa sinabi ni tita. Humarap ako dito. Sinong kasama nila papunta dito? Gulantang kong tanong. Kumunot ang noo ni tita. Oo nga pala hindi alam ni tita na kasabwat si Danica sa lahat ng nangyari sa akin. Si Migs, Ina at Manang, nag-aalala sila sa mami mo. Sabi ni tita, ano palang nangyari? Bakit nagkaganito? Dagdag na tanong ni tita. Huminga ako ng malalim. Meron ba silang samang guard? O kasama man lang tita? Hindi ko na pinansin ang sinabi ni tita. Nasa anak ko lang ang isip ko. Lumilipad ang isip ko sa anak ko, ang driver lang natin. Nagulat ako sa sinabi ni tita pero bago pa ako makareact sabay-sabay kaming napalingon sa likuran namin at tumambad sa amin ang mga pulis, si Manang napaika-ika kong lumakad at ang driver na merong pasa sa mukha. Sam si Austin. Mas lalong kumalabog ang dibdib ko nang marinig ko ang boses ni Manang na nanginginig. Kaagad akong lumapit dito. Na-alerto ang lahat, di bakit? Asan ang anak ko? Kinakabahan kong tanong habang nakatingin kay Manang na lumuluhang nakatingin sa amin, how about Migs and Ina? Si tita nagulat nang hinanap ng mata nito si Migs at Ina pero walang nahanap at walang dumating. May humantong van po sa harapan namin, ang akala ko po, nasaroon pero nagulat kami nang tinutukan kami. Si Manong driver ang nagsalita ang anak ko. Nang hina kaagad ako nang malaman kong nadukot ang anak ko kasama sina Migs at Ina. Kaagad lumukob sa akin ang kaba. Kaagad lumukod sa akin ang pag-aalala para sa anak ko sa dalawang kaibigan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Natulala ako ng ilang sandali samantalang ang mga kasama ko ngayon ay kinausap ang mga pulis. Kasalukuyang ginagamot na si Manang at ang driver nila. Kaagad kong kinuha ang phone ko at nagbaba sakaling may text o update si Manong driver na pinasundan ko sina Danica. Naiiyak na ako sa pag-aalala para sa anak ko. Panigurado takot na takutan pero alam ko na hindi naman pabayaan nila Migs at Ina. Kaagad akong tumakbo at iniwan sila doon. Narinig ko kaagad ang mura ng kung sino. Kailangan kong kunin ang anak ko. Kailangan ko si Austin. Kailangan na kailangan. Tumakbo ako ng mabilis pero hindi pa ako nakaabot ng elevator ay may marahas na humila sa akin. Napapikit ako sa gulat pero minulat ko din ang mata ko at tumambad sa akin si Diane. Where are you going? Seryosong sabi nito habang mahigpit na hinawakan ang braso ko. Nagpumiglas at bahagyang umatras at inis na tiningnan ito. Hahanapin ko ang anak ko, inis na sabi ko bago ako tumalikod at pindutin na sana ang elevator nang bigla niya ulit ako hinayla. Hindi ka aalis dito, hintayin mo si Kill, I don't care, kailangan ako ng anak ko ngayon. Pinutol ko ang sinabi niya.
Narinig ko kaagad ang tawag sa akin sa likod ni Dylan. Lumingon ako dito at tumambad sa akin si Dad na nag-aalala ang mga mata. Naalerto silang lahat at hindi sila mapakali, lalong-lalo na si Tita Zoe pero kasi ibang usapan on. Sam, anak please stay here. Hayaan muna ang mga polis para hulihin sila. Napatingin ako sa ama ko na ngayon palapit na sa akin. Umiling ako at umatras. For God's sake Dad, anak ko on. Wala akong pakialam kung meron mang mangyar sa akin basta makuha ko lang anak ko. Sunod-sunod bumuhos ang luha ko bago ako pumasok sa elevator. Naninikip ang dibdib ko sa pag-alala para sa anak ko. Siya na lang ang meron ako. Si Austin na lang ang meron ako. Si Austin na lang ang pamilya ko. Yumuko at nag-uunahang tumulo ang luha ko. Hindi ako mapakali sa loob ng elevator. Si Austin na lang ang nagmamahal sa akin. Lumabas kaagad ako ng elevator nang bumukas ito. Tinakbo ko ulit ang mahabang pasilyo ng hospital bago ko narating ang entrance ng hospital. Lumabas kaagad ako at dumiretso sa daan upang maghanap ng taxi. Hindi ko kayang merong mangyaring masama sa anak. Hindi ko kayang mawala ang anak ko dahil si Austin ang dahilan kung bakit ako lumalakas at lumalaban sa gitna ng sakit at paghihirap na nangyar sa akin. Pumasok kaagad ako ng taxi nang merong huminto sa harap ko. Ma'am, alam ko na po kung saan sila, si Manong driver. Manong, gulat ako nang makita ko si Manong driver. Nakatingin ito sa akin. Alam ko na po kung nasaan sila ma'am, pasensya na po medyo natagalan. Sabi nito bago pinahurot ang sasakyan. Napatingin ako sa labas nang nahadyap ng paningin ko si Dad, Tita Zoe at mga kaibigan ni Kil na nakatingin sa taxi kung saan ako nakasakay. Pinunasan ko ang luha ko, dalhin niyo po ako doon Manong, ngayon din po. Tumango ang driver. Napatingin ako sa phone ko nang umilo ito at sunod-sunod ang natanggap kong message kay tita bago ito tumawag. Hindi ko ito sinagot. Ini-off ko ang phone ko at binalik sa bulsa ng pants ko. Inip na ako dito sa loob. Sobra-sobra ang pag-aalala ko para sa anak ko. Nag-aalala ako ng sobra-sobra. Bakit kailangan idamay ang anak ko? Sana pala hindi ko na ito sinama pabalik dito sa Pilipinas kung alam kong ganito ang mangyayari. Makagawa ng ingay. Naglakad ako ng isang beses, isang hakbang lang ang ginawa ko bago ako tumingin sa kanan. Natulala ako ng ilang sandali nang makita ko ang anak ko, si Migs at ina na nakaupo sa isang upuan. Nasa gitna ang anak ko habang umiiyak. Isa-isa silang upuan habang nakagapos at magkalayo ng 1 meter lamang. Nakatakip ang bibig nila ng ice cut tape. Tumakbo kaagad ako palapit sa kanila dahilan para sabay-sabay silang mapatingin sa akin. Nanlaki ang mata nila nang makita ko ako. Mas lalong umiyak ang anak ko. Una kong pinuntahan si Migs at kinuha kaagad ang takip sa bibig nito. Mommy. Umiiyak ang anak ko. Awang-awa ako. Pinunasa ko ang luha nito bago ko ito sininyasan na manahimik, tumango ito. Hinalas ko kaagad ang tali sa kamay nito pero bago ko pa nagawa yun. Napatayo ako nang wala sa oras nang narinig ko ang isang putok ng baril sa paanan namin. Napasigaw sila Migs at mas lalong umiyak ang anak ko. Hinanap kaagad ng mga mata ko kung saan nanggaling ang putok ng baril. Tumangala ako at kahit madilim sa taas hindi sapat yun para hindi ko makilala kung sino ang nasa taas. Welcome Samantha. Malambing na sabi ni Danica habang katabi nito ang isang babae na walang ibang kundi si Sofia. Nakaramdam kaagad ako ng kaba nang makita ko ang baril na nakatutok sa akin. Napatingin ako sa harapan namin at biglang lumabas doon ang 3 lalaking nagyoyosi at nakangising nakatingin sa akin. Help! Si Kil kaagad ang pumasok sa isip ko. Umatras ako at lumapit sa anak kong yamakap sa akin ng mahigpit. Chapter 11. Lumapit ako sa anak kong humagulgol at ramdam na ramdam ko ang takot nito. Lumapit din sa amin si Migs at ina. Hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng takot. Nanatili ang paningin ko sa kanila habang nilalagay ko ang sila sa likuran ko. Ngumisi si Lucio bago nito hinagis ang UC ganun din ang kasama nito at bahagya pang tinapakan. Narinig ko kaagad ang hagulgol ng 3 nasa likod ko. Ramdam na ramdam ko ang takot nila.
Mahigpit din ang hawak sa akin ng anak ko. Ilaw mo sila sa isa't isa, seryosong sabi ni Danica habang nakatingin sa asawa. Lumunok ako at umatras habang pinagtatakpan ng mga kasama ko. Tumangala si Lucio kay Danica bago sininyasahan ang dalawa nitong kasama. Kaagad lumapit sa amin ang tauhan ni Lucio bago kami pinaghiwalay na apat. Nagpumiglas ako at rinig na rinig ko ang iyak ng Austin habang pilit na lumalapit sa akin pero hawak ito ngayon ng isang lalaki na tauhan din ni Lucio, "Let me go." Nagpumiglas ako pero mas lalo nila akong nilayo sa tatlo. Tumangala ako sa ikalawang palapag at lumuluhang tumingin sa mag-inang nakangisi at nakadunga din sa akin. Nagkatinginan ang mag-ina bago bumaba si Sofia sa hagdan. Isang tao lang ang nakahawak sa akin. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ko at nilagay ito sa likod ko dahilan para makaramdam ako ng kaunting sakit. Lumuluhang napatingin ako sa Sofia ang bumaba na, "Please let us go, Danica. Why are you doing this? Parang awa muna, pakawalan muna ang anak ko." Pagmamakaawa ko habang palaipat-lipat ang tingin ko kay Sofia at Danica. Sinubukan kong magpumiglas pero mas lalo lang akong nasasaktan sa higpit ng hawak ng lalaki sa akin. Tumawa lamang si Danica sa sinabi ko at isang halakhak naman para kay Sofia. "Nag-uunahang umagos ang luha ko, ang bango mo." Komento bigla ng lalaking nakahawak sa akin at inamoy nito ang leeg ko. Nagpumiglas ako pero tumawa lamang ito ng malakas. "Shut up **, mamaya muna alin ang libog mo." Biglang nagsalita si Sofia na ngayon nasa harapan ko na habang naka-cross arm at nakangising tanong sa akin. "Bakit kasi hindi nyo na tinuluyan ta dati?" Malambing na sabi ni Sofia habang hinahaplos ang pisngi ko. Umiwas ako pero hinawakan niya peren ang pisngi ko. "May lahing pusa ata yan tinapon na namin pero buhay peren." Natatawang sagot ng isang tauhan ni Lucio na nasa harapan ni Migs at nakatutok sa kanila ang baril. Nag-uunahang umagos ang luha ko nang napagtanto kung sila nga ang gumahasa sa akin. Pinunasan ni Sofia ang luha bago ako napapikit nang sinampal niya ako ng malakas. Rinig-rinig sa buong bahay. She slapped me real hard. Naramdaman ko kaagad ang sakit sa pisngi ko. Nalasahan ko kaagad ang dugo sa gilid ng aking labi. Shit, ang sarap sa pakiramdam habang sinasaktan kita, Samantha. Paulit-ulit akong sinampal ni Sofia hanggang sa mapagod ito. Bawat sampal nito sa akin ramdam ko ang galit nito sa akin. Nanunood lamang sila sa pagsasample sa akin ni Sofia habang rinig na rinig ko naman ang hagulgal ni Migs at tawag sa akin ng anak ko. "Para sa lahat ng ginawa mo, para sa pagsira at pag-agaw sa akin kay Kill." Isang malakas na sampal ang ginawa niya sa akin dahilan para manghina ako. Hindi ko lang magawang matamba dahil hawak ako ng mahigpit ng kasamahan nila. Nalasahan ko kaagad ang dugo sa gilid ng labi ko. Halos hindi ko na maramdaman ang sakit ng paulit-ulit niyang pagsampal sa akin. "Enough, Sofia," rinig kong saway ni Danica sa anak ko. Tumawa lamang si Sofia. Nakapikit ako. Hindi ko kayang imulat ang mata ko dahil sa sakit na naramdaman ko. Ganito na lang ba age? Ganito na lang ba palagi ang takbo ng buhay ko? Laging masakit. Kailan ba ito matatapos? "What, Mom? I'm enjoying this," nakangiting sabi ni Sofia habang nakatingala sa inang nasa pangalawang palapag nang minulat ko ang mata ko. Tiningnan ko din si Danica na ngayon nasa likod nito si Lucio at nakayakap sa kanya. Pamilya nga sila. Mas lalo kong napatunayan na matagal na nila kaming niluluko pero hindi ko lang alam kung bakit nila ginagawa ito. Nangangilad ang luha ko habang nakatingin sa kanilang lahat. Umalis si Sofia sa harapan ko at pumunta sa mesang hindi kalayuan sa amin at kumuha doon ng isang basong alak bago ulit pumunta sa harap ko. Napatingin naman ako sa banda ng anak ko na ngayon umiiyak peren habang nakatingin sa akin. Wala na ang nagbabantay sa kanila doon dahil nasa tabi ko na ito ngayon habang hinahaplos ang braso ko. Nagpumiglas ako dahil kilala ko ang haplos na yon. Mas lalo kong napatunayan na sila nga ang gumahasa akin. Nag-uunahang umagos ang luha ko. Hanggang ngayon ay hindi ko nakalimutan lalo na't nasa tabi ko lang sila. "Let us go please. Pakawalan muna kami, why are you doing this?" Tuldok panipik. Naghihinang sabi ko habang lumuluha, "Huwag kang mainip, Samantha, may hinihintay pa tayo." Nakangising sabi ni Danica habang hinahalikan ni Lucio ang leeg nito.
Umiwas ako ng tingin at yumuko. Heel. Napatingin naman ako sa taong humawak sa akin na nagsisindi ng yosi. Naging marahan ang hawak nito sa akin dahil kailangan niyang sindihan ang yosi. I smirk. Ginamit ko ang pagkakataon na yun para makawala sa hawak nito at nagtagumpay nga ako. Humarap ako at kaagad ko itong sinapak at sinipa ng malakas sa bibig nito sa paa dahilan para matamba ito. Ang yosing nasa bibig nito kanina ay pumasok sa bibig nito. Napatingin naman ako sa isang lalaking papalapit sa akin at ambang suntukin ako pero yumuko ako para iwasan ang suntok nito. Inangat ko ang tuhod ko para tamaan ang gitna ng hita nito. Napamura ito ng malutong nang nataman ko ang gitna ng hita nito. Binalikan ko si Sofia na ngayon hindi makagalaw dahil sa gulat at ginamit ko ang pagkakataon na yun para sampilan ito ng malakas dahilan para matamba ito at nabitawan ng alak. Mommy, sigaw ng anak ko nang pinutukan ito ng baril sa paanan nito. One more violent move Sam and or Austin is dead. Pumasok kaagad ako sa Lamborghini kong kotse at hindi nagdalawang isip na pinahurot ito paalis sa NAIA. Kakauwi ko lang galing Paris, kung hindi pa ako tinawagan ni Dylan na andito ang mag-ina hindi sana ako makakauwi kakahanap sa kanila doon sa Paris wala naman sila. Nalaman ko rin ang lahat-lahat ng nangyari dito sa Pilipinas. Sinabi sa akin ni Dylan lahat dinagdagan pa ni Mama. Sinabi sa akin ni Dylan na kasama nila Sam sa hospital. Grabe yung kaba na akala ko siya yung na-hospital na hindi ko alam na si Tita pala. Ilang linggo ko silang hinanap at malalaman ko na lang na bumalik sila sa Pilipinas. Grabe ang tahip ng puso ko. Halos habulin ko ang hininga ko dahil sa kakaibang pakiramdam na hindi ko alam kung bakit. Mas lalo kong binilisan ang pagmaneho ko, halos gusto ko nang paliparin ang kotse ko para lang marating ko ang hospital. Gusto ko nang makita si Sam at makausap ito at susubukan kung magbago pa ang isip nito sa akin. Alam ko na rin na niluluko lang kami lahat ni Sofia, sinabi sa akin lahat-lahat ni Mama na walang kulang at walang labis. She fooled us lalong na ako. Tinapos ko ang pagiging fiancé namin sa ilang linggong paghahanap ko sa mag-ina ko. Tinapos ko ang lahat-lahat kung anong meron kaming dalawa si Sam at Austin talaga ang nangingibabaw sa puso ko. Lumabas kaagad ako ng kotse ko nang narating ko ang hospital. Pumasok kaagad ako at tinanong ang isang nurse kung saan ang room ni Tita at kaagad akong nakatanggap ng sagot. Pumasok ako sa elevator at paulit-ulit pinindot ang number ng palapag na pupuntahan ko. Tumunog ang elevator hudyat na nasa tamang palapag na ako. Lumabas ako pero napahinto din nang nakita ko silang lahat na papunta sa direksyon ko. Ramdam na ramdam ko ang pag-aalala, takot at kaba sa kanilang mukha. Kaagad nila akong nakita, lumapit kaagad sa akin ang kaibigan ko lalong-lalo na si Mama. What the hell is happening? Sinalubong kaagad ako ni Mama ng yakap pero hindi ko pinansin. Hinanap ng mata ko si Sam pero hindi ko makita. Napunta ang mata sa ina ni Sam na umiiyak, ang anak mo. Kinuha nila Sofia, we need to save them, sumugod mag-isa si Sam. What the ilang sandali bago ko naintindihan ang sinabi nila. Tiningnan ko sila isa-isa kasama na doon ang mga polis. I told you, wag mong paalisin si Sam hanggat hindi ako dumating. Inis na sigaw ko sa mukha ni Dylan. Kumunot ang noo pero sobra-sobra at kaba at pag-aalala para sa mag-ina ko dahil hawak ito ni Danica. I told her pero hindi nakinig sa akin. Depensa ni Dylan. Umiling ako at kaagad pumasok sa elevator. Sana naman ligtas sila, isang can't afford to lose them again. Let's go then. Sabay-sabay kaming lumabas ng hospital. Hinagap ko kaagad ang phone ko tumawag ng tulong. Nauna akong lumakad habang nasa huli si Tito at pilit kinukumbinsi si Tita na hindi na sama pero ayaw paawat ni Tita. Kakagising mo lang, please stay here, I promised. Kasama ko na ang anak natin pagbalik namin dito. Rinig kong sabi ni Tito sa likuran namin pero nagpumilit si Tita na sasama. Tinapos ko kaagad ang tawag bago kami lumabas ng hospital. I can't track her, she declined my call. Si Tita na pilit tinatrack si Samantha. Sumakay yun kanina ng isang taxi nang sinundan namin ito. Hindi ako sumagot dahil nag-iisip ako. Nakakuyom ang kamao habang iisip ng kung anong dapat kong gawin. Sana sinundan nyo, sagot ni Mama pero hindi ko na alam kung sinong sumagot sa sinabi ni Mama.
Lumayo ako sa kanila dahil meron akong tinawagan na kayang-kayang e-track ang phone kahit na naka-off at nakatanggal ang battery nito, pero bago ko pa ito masagot ay may biglang humantong taxi sa harapan ng kasama ko at lumabas doon ang driver. Ang taksang sinakyan ni Sam kanin, rinig kong sabi ni Zoe bago na unang lumapit sa driver. Binaba ko ang phone ko at lumapit dito, alam ko po kung nasaan sila. Rinig kong sabi ng driver bago ako nakalapit. Tumanggaw kaagad sila ng sinabi ng driver na sumunod lamang kami sa kanya at ituturo niya sa amin kung saan sila Sam. FVCK. Kapag merong nangyari masama sa mag-ina ko, I swear I will never ever forgive them. Galit akong pumasok sa kotse ko at sumunod sa akin ang kaibigan ko. Umiling ako dahil inisperin ako kay Dylan dahil hinayaan niyang makaalis si Sam at hindi man lang pinasundan. Pinahulot ko ang sasakyan ko at nakita kong umalis na din ang taxi driver. Mabilis ang maneho naming lahat. Nakasunod ako sa driver at kasunod din sa akin sina Tito. Hindi ko na sinama sina Mama dahil ayokong pati sila mapahamak. Galit ako at natatakot ako kung anong magawa ko kina Sofia at Danica kapag sinaktan nila ang mag-ina ko. I can't forgive them, I swear, and I promise that I can't afford to lose them again, not now, lalo na ngayong mahal ko ang mag-ina ko. Bang! Kasabay ng pagdating namin ang pagkarinig namin ng baril. Kaagad kumalabog ang dibdib nang narinig ko ang baril na yon. Kaagad akong lumabas upang pumasok na pero nagulat ako nang makita ko si tita na tumakbo papasok sa loob. Narinig ko kaagad ang tawag ni Tito dito, mag-ina nga parehong matigas ang ulo, iling na sabi ni Dylan. Hindi ko ito pinansin na habang hawak-hawak ko ang baril kaagad akong tumakbo sa anak ko nang paulit-ulit pintukan ni Danica ang ilalim ng upuan kung saan nakatayo ang nakaupo ang anak ko. Paulit-ulit binanggit ni Austin ang pangalan ko habang umiiyak na takot na takot. Please tama na Danica, tama na please, umiiyak kong sabi niyakap ko ang anak ko na ngayon na ang higpit na nangyakap sa akin. Ramdam na ramdam ko ang takot nito sa pagbabaril kanina. Hindi dapat ito naranasan ng anak ko. Hindi niya dapat ito nakita. Nag-uunahang umagos ang luha ko dahil natatakot ako na baka anong mangyaring masama sa anak ko. Tumawa si Danica ng malakas habang nakatingin sa amin. Mas lalo kong hinigpitan ang yakap ko sa anak ko nang maramdaman kong ang isang taong humakbang palapit sa amin. Please, nagmamakaawa ako, pakawalan muna kami, kahit ang anak ko na lang at kaibigan ko, wag niyo lang silang idamay, sa akin kayo may galit diba? Humagulgol kong sabi, shut up be asterisk. Si Sofia na biglang lumapit sa akin at hinawakan ang buhok ko habang hinihila-hila ako palayo sa anak ko. Mommy, muling sigaw ng anak ko nang makita niya akong hinihila ni Sofia gamit ang buhok ko. Ang sakit ng buhok ko. Naalala ko ulit ang pananakit sa akin ni Kiel. Naalala ko ulit kung paano niya ako hinayla papunta sa kwarto noon habang hila-hila ang buhok ko. Napasigaw ako nang mas lalo akong hinayla ni Sofia. Nakaupo ako ng hinayla ni Sofia gamit ang buhok ko. Napangiwi ako sa sakit. Pakiramdam ko matatanggal na ang buhok ko. Mas lalong bumuhos ang luha ko habang nagmamakaawa sa kanila na pakawalan kami. Iyak nang iyak ang anak ko at ganun din sina Migs, nilagpasan namin ang dalawang sinapak at sinipa ko kanina na nagpupumilit parent sa sakit. Hindi ko matanggal ang paningin ko sa anak ko. Hindi ko matanggal ang paningin ko sa pinakamamahal kong anak. Mas lalong umagos ang luha ko. Kahit wasak na wasak ang puso ko, nasasaktan parent. Kahit pinong-pino na nasasaktan parent ako. Kailan ba ito matatapos? Kunting-kunti na lang mapapagod na ako. Pagod na sa sakit. Nawala ang paningin ko sa anak ko nang bigla itong hinarangan ni Sofia. Napatingala ako dito at kaagad sumalubong sa akin ang isang malakas na sampal. Nalasahan ko ulit ang dugo sa gilid ng labi ko, ang kapal ng mukha mo para Sam. Hindi natapos ni Sofia ang dapat sabihin nito nang biglang wag mong saktan ang anak ko, mommy. Sabay-sabay kaming napalingon sa pintuan nang biglang sumigaw ang familiar na boses na yun. Oh, andito ka na pala, si Danica ang nagsalita sa pangalawang palapag. Ngumisi ito bago dahan-dahan bumaba, kasunod si Lucio. Welcome home, mahal kong kapatid. What did she say? Tuldok. Natahimik kaming lahat sa sinabi ni Danica at tanging layik at yapak lang ni Danica ang narinig namin. Tumigil din ako sa pag-iyak pero patuloy parent sa pag-agos ang luha ko.
Kapatid, napatingin ako sa nako na ngayulaglag at gulat habang nakatingin kay Danica na nakababa na habang may ngisi sa mga labi. Palaipat-lipat ang tingin ko sa ina ko at kay Danica. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Kapatid, sino? Nice. Talagang nakalimutan mo na ako no? Pues ipapaalala ko sa kung sino ako at anong ginawa nyo. Seryoso ang boses ni Danica habang nakatingin parent sa ina kong gulat at hindi makagalaw. Nasa likod ko si Sofia. Nasa gilid naman namin ang anak kong umiiyak kasama ang dalawa kong kaibigan. Nasa daan naman ng hagdanan si Lucio habang pinagmasdan si Danica. Nasa pintuan naman ang ina kong gulat talaga ang mukha at hindi makapagsalita habang yung dalawa naman na ngayon nakatayo na sa gilid namin ni Sofia. Lumakad si Danica papunta sa isang dingding na merong nakalagay na puting tela na parang merong tinatakpan. Hawak-hawak nito ang baril at nilalaro niya ito gamit ang hintuturo niya. Nasa kanya ang paningin ng lahat, dito tayo nakatira dati hindi ba? Dito mismo sa bahay na ito tayo nakatira noon, dito tayo magkasama, nagtawanan at dito nyo rin ako pinaalis at tinaboy. Seryosong sabi ni Sofia bago hinawakan ang puting tela at binaba ito at tumambad sa amin ang picture ng lolo at lolo ko na magulang ng mommy ko. So naalala mo na. Ayan si mama at si papa, do you remember me now my dear sister? Napasinghap ako nang marinig ko yun. Magkapatid sila. How? Nagulat ako sa nalaman ko dahil hindi kailanman sinabi sa akin ni mommy na meron itong kapatid. Bumaling ulit ako sa mommy ko at tumambad ang mukha nito punong-puno ng luha habang pakamaang na napatingin kay Danica. Napatingin lang kami sa kanila at hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Di Danica, yan lang ang nabanggit ng ina ko habang lumuluhang napatingin kay Danica. Nanginginig ang boses nito at hindi alam kung anong sasabihin. Buti naman at naalala mo na ako, so siguro naman pati ang ginawa niyo sa akin ay naalala mo rin. Humakbang ng isang beses si Danica habang nilalaro ang baril gamit ang hintuturo niya. Or kung gusto mo ipaalala ko ulit sa'yo dahil mukhang nakalimutan mo na eh. Ngising dagdag ni Danica pero hindi hadlang yun para hindi ko makita ang sakit na dumaan sa mata nito. Yumuko si Danica at bahagyang tumawa bago inangat ang paningin sa aking ina. Pinalayas ako ng magulang natin, tinaboy ako ng magulang natin dahil sa'yo. Mas lalo akong nagulat dahil sa nalaman ko. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Sumisikip ang dibdib ko. Tahimik kaming maliban sa anak kong walang tigil ang iyak dahil sa takot. Nanghina ako at halos hindi ko maramdaman ang katawan ko. Naalala ko pa noon kung paano kami masaya. Naalala ko pa noon na sabay kaming tumawa. Ang saya-saya nung hindi ka pa dumating sa buhay namin. Ang saya-saya. Wala kaming ibang ginawa ni mama at papa kundi ang tumawa, ngumiti at magkwentuhan pero nung dumating ka. Ni na nagbago ang lahat, mahabang sabi ni tita habang malungkot na nakangiti sa aking ina na jumuluha parent. Sumisikip ang dibdib ko nang makita ko ang sakit sa mata nito parang kami ni na mommy, masaya naman kami pero nung dumating si Sofia na akala nila na anak nila, nagbago ang pakikitungo sa akin ni mommy. Wala akong galit kay Sofia noon, masaya pa nga ako dahil meron akong kapatid pero hindi ko lang malwas ang hindi magselos kasi parang hindi na ako nakikita ni mommy nung dumating si Sofia. Wala akong naramdaman na galit at tanging selos lamang pero hindi ko na pinairalan dahil naintindihan ko sina mommy na kailangan nilang bumawi sa kanilang pagkukulang. Bakit ka pa kasi dumating sa buhay namin? Bakit ka pa kasi pinanganak sa mundong ito? Muling nagsalita si Danica dahilan para maputol ang pag-iisip ko at bumalik ang paningin ko dito. Simula nung dumating, nagbago ang lahat. Halos hindi nila ako makita ng dahil sa'yo. Halos hindi na nila ako pinapansin dahil sa'yo. Ikaw na lang Pal-Age ang pinipili nila. Nanghihinang sabi ni Danica. Umiling ang ina ko. Hindi ito makapagsalita, alam kong ampon lang ako, alam kong isa lamang akong ampon dahil hindi sila pinalad na magkaanak. Positive na ako na mapunta sa akin ang yaman nila, na maramdaman ko na kung paano magkaroon ng magulang pero panandalian ko lang yun naramdaman nung dumating ka. Dagdag pa nito. Ampon si Tita Danica dahil hindi magkaanak noon sina lolo at lola ganun ba? Nagulat ako dahil ngayon ko lang ito nalaman, simula nung dumating ka hindi na ako pinansin, simula nung dumating ka parang hindi na nila ako nakikita, at hindi pa nakantento pinalayas pa ako at tinaboy.
Nasaksihan mo kung paano ako pinagalitan at pinalayas dahil lang sa inaway kita pero wala kang ginawa kundi ang manood lang. Nakita ko kung paano nag-uunahang umagos ang luha ni Danica umiling ang mommy ko. Hinanap ka namin pagkatapos mong umalis, umiiyak ng sabi ng mommy ko. Tumawa lamang si Danica, pero tumigil din kayo kakahanap sa akin. Hinanap niyo nga ako pero tumigil naman kaw. Kung tinuring niyo akong pamilya kahit na ampun lang ako hindi kaw titigil sa kakahanap, kung tinuring mo akong kapatid kahit na hindi tayo kadugo hindi ka titigil kakahanap sa akin pero anong ginawa niyo? Mas lalo niyo lang pinakita na hindi niya ako tinuring na pamilya. Galit na sabi ni Danica na natili kaming tahimik at nakikinig lamang kay Danica na nagsisalita habang lumuluha. Humakbang ito ng isang beses habang pinaglaruan peren ang baril na hawak nito. Ang hirap-hirap kasi bumalik ako sa dating kong buhay. Ilang araw akong nagpalaboy-laboy bago ako bumalik sa ampunan pero isang araw inampun din ako pero hindi ako pinalad, lumayas din ako pagkatapos. Dagdag ni Danica habang pinunasan ang luha ni 2. And yes, planado lahat, mula sa pagpasok ko sa buhay niyo, mula sa pagpasok ko bilang mula sa pagdating ni Sofia, pag-set up kay Sam at Thomas, ang pagkidnap kay Sam at paggahasa nito, planado ko lahat dahil galit sa'yo at gusto kong maghiganti. Galit na sabi ni tita bago ako tinutukan ng baril. Napasinghap ako ganun din ang ina ko at patuloy na umiling kay Danica bakit ako? Bakit kailangan ako ang magdusa? Bakit kailangan ako ang makaranas ng ganito? Bakit kailangan ako ang masaktan? Bakit kailangan ako ang magbayad? Bakit ako? Bakit kailangan ako? Umagos ang luha ko habang nakatingin kay Danica na nakatutok sa akin ang baril. Lumuluha ito habang nakatingin sa akin. Umiyak ang ina ko at paulit-ulit itong humingi ng tawad. Bakit kailangan ng anak ko ang parusahan at saktan mo ng ganito? Humagulgol na sabi ng aking ina habang nakatingin sa akin. Nag-uunahang umagos ang luha ko. Ang sikip-sikip sa dibdib kahit na wasak na ito. Tumawa si Dan Aikal, dahil alam ko na doble-doble ang salt na maramdaman mo kapag nasasaktan ang anak. Hinayaan kitang saktan ang sarili mong anak para pagdating ng panahon na masasaktan ka ng sobra-sobra dahil ikaw mismo ang nanakit sa anak mo. Ngising sabi ni Danica sunod-sunod umagos ang luha ko. Hindi ko matanggap ang dahilan nila. Hindi ko matanggap. Ginahasa ako at muntik na akong mamatay. Mali peren ang ginawa nila. Maling mall, hawakan mo si Samantha. Utos kaagad ni Danica sa isang tauhan niya. Lumapit ito sa akin at akma akong hahawakan ng biglang. Napasigaw ito ng bigyan merong bumaril sa kamay nito. Napapikit ako nang maramdaman kong tumalsik ang dugo nito sa mukha ko. Try to touch my wife again and I won't hesitate to shoot you and kill you dude. Kill. Naalarma ang lahat sa putok ng baril na iyon. Nagulat ang lahat lalong-lalo na nagsalita si Kill. Boses palang kilala ko na. Hinanap kaagad ng mga mata ko si Kill kung nasaan ito. Nil-eyebot ko ang paningin ko kahit na nagkagulo na sila. Tumangala at doon ko nakita si Kill na nakatayo kung saan nakatayo kanina si Danica. Hey Kill, hindi ko alam kung anong maramdaman ko. Nakatingin ito sa akin. Hindi ko mabasa kung ano ang nasa mata nito dahil medyo madilim kung saan siya nakatayo. Paano siya napunta sa pangalawang palapag? Pinilig ko na lang ang ulo ko at hindi na inisip pa dahil ang importante, maliligtas kami. Nawala lang ang paningin ko kay Kill nang biglang lumabas ang mga polis kung saan ito nakatago. Nagulat ako nang nakatutok kaagad ang mga baril ng mga polis at mga taong nakaitim na parang bodyguard kina Danica. Nakataas ang kamay ni Danica ganun din ang mga kasamahan nito. Dun ko lang napagtanto na habang nagsisilita si tita ay nakahanda na pala sila. Napatingin ako kay Lucio na nakataas din ang mga kamay habang may isang polis na nasa likod niya habang tinutukan siya ng baril sa ulo. Ganon din si Sofia na parang tutang takot na takot habang humihingi ng tulong sa ina. Mommy, kaagad napabilang ang atensyon ko sa anak kong tumatakbo papunta sa akin. Ngumiti ako dito habang umaagos ang luha. Tumayo ako kahit na nanghihina ako at sinalubong ang anak kong umiiyak. Niyakap kaagad ko ito habang nakaupo kaming pareho. Namataan ko rin sina Daddy at Tita Zoe lalong-lalo na sina Dylan. Mas lalo kong hinigpitan ang yakap ko sa anak kong humagulgol. Hindi ko sila pinansin kung anong ginawa nila.
Nawala ang atensyon ko sa kanila dahil nakafocus ako sa anak ko. "Shower safe," bulong ko sa tenga ni Austin nang maramdaman ko ang panginginig ng katawan nito. Pumikit ako ng mariin at dinamnam ang mainit na yakap ng anak ko. Makita kong maayos lang ang anak ko, yung walang galos, masaya ay magiging na din ako. Si Austin ang lakas ko, ang anak ko ang pahinga ko. "Are you okay? Nasaktan ka ba?" mahinang sabi ko nang humiwalay ako sa yakap. Tiningnan ko ang mukha nito at ang katawan nito kung meron ba itong naramdaman na sakit. "Or the one who hurt mommy," sabi ng anak ko habang hinahaplos ang pisngi kung merong sugat dahil sa sampal ni Sofia. "Still hurts mommy?" dagdag na tanong ng anak ko. Umiling ako habang lumuluha at niyakap ulit ang anak. "I can't afford to lose him. Mawala na sa akin ang lahat, wag lang ang anak ko." Pinunasan ko ang luha bago ako tumingin sa likuran ko nang may marinig akong kalabog at nagulat ako nang makita ko kung paano binugbog ni Kill at binalibag si Lucio at ang kasamahan nito. Ezekiel enough, bagbog ang tatlo at puno ng dugo ang mga mukha nito. Bumaling ako kay Kill na galit talaga, parang pinipigilan ni Dylan. Pinanood ko ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib dahil sa galit. "Ikulong nyo yan habang buhay, huwag nyong hahayaang makalabas sa kulungan ang mga yan dahil kung makalabas yan, ako mismo ang papatay sa kanila." Hindi ko matanggal ang paningin ko sa Kill na galit parent habang nakatingin sa tauhan ni Lucio. Thank God, nakuha ko rin ang hustisya para sa akin. Nakulong rin ang gumahasa sa akin. Nakulong rin ang gumahasa sa akin. Napatingin naman ako kay Sofia at Danica na ngayon kinakausap ni mommy at daddy pero nakabantay parent ang pulis sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko habang nakatingin sa mag-inang nakayuko. Lumuluha si Sofia habang si Danica naman ay walang emosyong nakatingin lang sa ina kong nagseselita. Nawala lang ang paningin ko sa kanila nang sumulpot si Tita Zoe sa harap ko at niyakap ako. "Don't do that again," ang sumugod ng mag-isa, bulong sa akin ni Tita. Tumango ako habang lumuluha. Namataan ko si Migs at ina na nasa hamba ng pintuan ng ambulance habang ginagamot. Nakabukas ang dalang pintuan kaya nakikita ko sila sa labas. Pumikit ako at dinamdam ang yakap. "Are you okay?" Tumango ako sa sinabi ni Tita bago ako dahan-dahan tumayo. Inalalayan ako ni Austin at ni Tita para makatayo. Masakit ang katawan ko at pagod na pagod ako. Gusto kong magpahinga. Pinunasan ko ang luha ko. Bumitaw sa akin ng hawak si Tita Zoe at kinuha ko ang anak ko at dinala niya sa bisig niya. Tumango ang anak ko sa tanong ni Tita Zoe na hindi ko alam kung ano. Napatingin ako sa labas nang tinulak nila si Lucio at ang dalawa pang kasama nito habang nakapuso sa kotse ng pulis. Pinasok nila ang tatlo bago sila umalis. Paika-ika akong humakbang. Sumunod ako kina Tita Zoe na papalabas. Tumingin ulit ako sa paligid. Wala na akong nakitang Kill, kinakausap parent ng magulang ko si Sofia at Danica. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko para sa kanila. Maawa ba ako? Masasaktan ba ako o magagalit ba ako? Umiling ako dahil hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko para sa kanila. Humarap ako sa kanila pero malayo ako, nasa hamba ako ng pintuan. Nagtama kaagad ang paningin namin ni Danica na parang hindi nakikinig sa sinabi ng ina ko, kumpara kay Sofia at humagulgol at nakayuko. Lumunok. I don't how to feel. Hindi ko na alam kung anong maramdaman ko para sa kanila. Humakbang ako ng isang beses. I'm sorry and I forgive you. Kahit malayo ako rinig ko parent ang sinabi ng mommy ko. Inangat ni Danica ang ulo nito sa ina ko. I don't need your forgiveness. Kung magiging miserable lang din naman ang buhay namin, pues dapat kayo din. Galit na sabi ni Danica bago niya inagaw ang baril sa pulis na nasa tape nito. Nagulat ang lahat. Nagtama ang paningin namin ni Danica at kaagad niyang tinutok sa akin ang baril. Hindi ako makagalaw sa kinatayuan ko dahil sa gulat. Pagkatapos ng baril na yun ni Danica may isang tao na marahas na yamakap sa akin ng mahigpit. Kaagad nilang hinawakan si Danica at nataranta ang lahat habang ako ay napayakap din pabalik sa taong samalaw ng bala na para sa akin sana. Napayakap ako pabalik dito dahil sa lakas ng impact ng pagyakap nito sa akin. Pamilyar na bango, pamilyar na katawan, pamilyar na pakiramdam, pamilyar na tao na siyang nagpapahuminrado sa puso ko.
Naramdaman ko kaagad ang hininga nito sa tenga ko. Ang higpit ng yakap niya sa akin. Wala akong ibang naririnig kundi ang mga puso naming parehong ang lakas ng tibok. Narinig ko kaagad ang nag-aalalang tawag nila sa amin. Nakahawak ang kamay ko sa likod nito. Naramdaman ko kaagad ang basa sa likod nito. Nanginginig ang kamay ko, inangat ko ito at nanlaki ang mata ko nang makita kong dugo ito. Hey Kill! Nanginginig ang boses ko nang makita ko ang dugo sa kamay ko na nanggaling sa likod niya. Mas lalo kong naramdaman ang higpit ng yakap niya sa akin. Ang sunod-sunod niyang paghinga ay tumatama sa baba ng tenga ko. Bulong nito sa tenga ko. Sinubukan kong humiwalay para makita ko ang mukha nito pero masyadong mahigpit ang yakap niya sa akin. Nanginginig ang kamay ko at hinaplos ko ulit ang likod nitong merong dugo. Kill, may tama ka, si Marcos ang lumapit sa amin kasunod sina Dylan. Lumapit din ang magulang ko sa akin nang tuluyan nang pinasok si Sofia at Danica sa loob ng kotse ng pulis. Pinaghiwalay kami ni Kill. Hindi ko matanggal ang paningin sa kamay kong merong dugo. I'm okay, rinig kong sabi ni Kill. Napatingin dito na ngayon ay nalalayan na ng kaibigan na pumasok sa ambulance. Hindi ako makapagsalita kahit na humagulgol na ang ina ko habang nakayakap sa akin. Hindi ko matanggal ang paningin sa likod ni Kill kahit na pumasok na sila sa ambulance. I'm sorry, are you hurt? Aling lang ang atensyon ko sa ina ko nang umiiyak itong nagsalita. Napatingin ako mukha dito, hindi ako makapagsalita. Nagbabara ang lalamunan ko. Umiiyak ito habang paulit-ulit humingi ng tawad sa akin. Napapikit ako nang maramdaman ko ang labi ni Daddy sa noo ko. Hindi ako makapagsalita. We're sorry, I'm sorry, nag-iisang prinsesa namin. Bulong ulit ni Dad, masyado akong gulat kaya hindi ako makapagsalita. Humagulgol ang ina ko habang nakayakap sa akin. Naramdaman ko kaagad ang mga luha nilang tumutulo sa balikat ko. I'm sorry Hiha, I'm sorry, please forgive us. Patawarin mo kami ng daddy mo, nagsisisi kami sa ginawa namin, sising-sisi kami, please forgive us. Humagulgol na sabi ng aking ina, paulit-ulit nilang hinalikan ang pisngi ko habang umiiyak at paulit-ulit humingi ng tawad. Nag-uunahang umagos ang luha ko. Dahan-dahan kong inangat ang dalawa kong kamay upang yakapin silang pareho. Niyakap ko sila. I miss them. Napapikit ako nang maramdaman ko ulit ang isang yakap ng isang magulang. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Napakasarap habang kayakap ang magulang mo. Mas lalong silang humagugol at ganun din ako. Napakasarap sa pakiramdam habang yakap-yakap mo ang magulang mo. I feel like I'm home. Tagal ko itong gustong maramdaman ulit. Tagal ko itong gustong makamit. Nag-uunahang umagos ang luha ko kahit na nakapikit ako. Naramdaman ko ang panginginig ng mga balikat nila dahil sa matinding pag-iyak. Naramdaman ko ulit ang labi ni Dad sa noo ko. Ang sarap sa pakiramdam. I'm sorry, we're sorry, forgive us baby please. Bulong at pagsusumamo ang tunaw ng boses ni Dad. Baby and princess. Tinawag ulit ako ni Dad ang gamit ang dalawang salitang yun. Mas lalo akong humagulgol. Sineksik ko ang ulo ko sa leeg ni Dad habang umiiyak. Gusto kong magsalita pero walang lumabas sa bibig ko. Nagbabara ang lalamunan ko. Halos habulin ko ang hininga dahil sa matinding pag-iyak ko. I miss them. I really miss them. Para akong bata na umiiyak sa dibdib ni Dad. Pinunasan kaagad ni Mommy ang luhang damaloy sa pisngi ko. Napatingin ako ito kahit na lumuluha ako. I'm sorry. Bulong ni Mommy sa akin habang hinahalikan ang pisngi ko. I miss them. Hinahaplos ni Dad ang buhok ko habang si Mommy naman ay pinupunasan ang luha ko pero wala iyong saysay. I'm sorry, forgive us please. Nagsisi kami sa ginawa namin Sao. Sana nakinig kami sayo. Sana hindi kami nagpadala ng galit pagkapahiya namin. I'm sorry anak ko, bulong ulit ni Mommy bago ulit yamakap sa akin. Mas lalo itong humagulgal, tumango ako. Hindi ako makapagsalita pero pinilit ko ang sarili kong ibuka ang bibig ko para sabihin ang gusto kong sabihin kahit na nahihirapan ako dahil sa matinding pag-iyak ko. Binuka ko ang bibig ko habang niyakap si Dad. Gusto kong sabihin sa kanila na, forgive you, pinapatawad kay ko na pipo kay kayo, I already forgive you Mom and Dad, sa lahat-lahat I forgive you too.
Hagulgol kong sabi mas lalo kung naramdaman ng higpit ng yakap ang aking ama. Hinaplos ulit ni Dad ang buhok ko at paulit-ulit hinalikan ang noo ko. Ngumiti si Mom at hinalikan din ang pisngi ko. Pero kahit pinatawad ko na sila patuloy pa rin sila sa paghingi ng tawad. Random na ramdam ko ang pagsisisi nila. I feel it. I really feel it. Mahal ko sila kaya ko sila pinatawad. Pamilya ko sila kaya ko sila pinatawad. Buong puso ko silang pinatawad dahil alam ko at ramdam kong nagsisisi sila at ramdam kong totoo silang humihingi ng tawad. I love them so I forgive them kahit na gaano pa kalaki ang kasalanan nila sa akin. I love them so much kahit na dinurog nila ako, patuloy ko parent silang minamahal. Galit ako noon sa kanila pero hindi ibig sabihin nun na hindi na ako nangungulila sa kanila. I'm sorry sa lahat ng sinabi ko sa beach, I was just carried away my anger, humingi ako ng tawad sa sinabi ko sa kanila sa beach. Umiling si Mommy bago pinunasan ang luha ko. I miss them so much. I crave them so much. If you love them, learn to forgive them even though it's hard. Learn to forgive kahit na gaano kasakit ang ginawa nila sa'yo. Matuto kang magpatawad kahit na gaano kasakit ang ginawa nila sa'yo. Sabi nga nila if you love them learn to forgive. Magpatawad ka, matuto kang magpatawad para ang bigat sa dibdib ko mo unti-unting bawasan. But first, learn to forgive yourself first before the others. Matuto kang magpatawad para gumaan ang dibdib mo. 2 days had passed simula nung nangyari ang trahedyang yun, 2 araw ang nakalipas simula nung nalaman namin ang totoo kung sino talaga si Danica, nakakagulat dahil hindi din namin inaasahan. Nakulong sila, sinampahan sila ng kaso ni Mom, at ang ina ni Kiel sa pagbaril sa anak. Ganon din ako pero maliban sa mag-ina na si Sofia at Danica, si Lucio at yung 2 kasamahan lang sinampahan kong panggagahasa. Nakuha ko na ang gusto ko. Ang anak ko nasa tape ko na. Nakuha ko na rin ang hustisya para sa akin. Naipakulong ko na ang mga taong sumira ng buhay ko. Sa araw din humingi din ng tawad ang magulang ko kina Tita Zoe, Migs at ina lalong-lalo na sa anak ko. Nung una hindi tinanggap ni Tita ang tawad ng magulang ko pero kalaunan tinanggap din. Nagpasalamat din ng marami ang magulang ko dahil sa pagligtas at pagtulong sa akin ni Tita. Utang ko ang buhay ko kay Tita dahil nabuhay akong muli sa tulong niya. Habang ang anak ko naman ay hindi ko alam kung pinatawad na niya sina Mommy. Ang alam ko nagtatampo parent ito dahil sa ginawa nila. Sa paglayo nila sa akin. Nasaktan ang anak ko sa ginawa nila pero ginagawa naman sila ng paraan para bumalik ang loob ng anak ko sa kanila. Imagine ang hirap-hirap magpatawad lalo na kapag naalala mo ang ginawa nila. Ang hirap-hirap nilang patawarin pero nagawa ko dahil tuldok-tuldok. Mahal ko sila. Bumalik ako sa ulirat nang tumunog ang elevator hudyat na nasa tamang palapag na ako. Kasalukuyan akong nasa hospital ngayon upang sa huling pagkakataon ay makapagpaalam ako kay Kiel. 2 araw din itong tulog dahil medyo malalim ang balang tumama sa likod nito kaya kailangan itong operahan para kunin ang bala. He saved me. Kung hindi niya sinalo ang bala na para sana sa akin ay baka wala na ako. Lumakad ako sa hallway. Nakasuot ako ngayon ng makapal na jacket, pants and top. Babalik kami sa Paris, napagdesisyonan kong babalik ako sa Paris kasama ang anak ko, doon kami titira. Mananatili sina Tita dito dahil hindi pa tapos ang trabaho nila sa kumpanya ni Kiel, habang ang magulang ko naman ay dumalaw kina Danica sa kulungan. Gusto nila itong makausap ng walang galit. Huminto ako sa isang pintuan ng kwarto na panigurado kung saan nakahiga si Kiel. Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili. Kailangan kong magmadali dahil baka malate kami sa flight namin ng anak ko. Nasa labas lang ang anak ko sa tapat ng hospital at naghihintay sa akin. Hindi na ito sumama at hindi ko alam kung bakit.